Mayong buntag, mga karadyoman ug mga ka-idol, ug welcome mo sab sa atong talakayan with Radyoman. Karong adlaw, maoy ika-20 ka episode sa atong programa nga dunay titulong Imbensyon ug Aksyon, DOST ang solusyon. Mga kasamag mga ka-idol, sa paglabay sa mga panahon, dunay mga nagsulti nga ang imbensyon maoy kaabag og solusyon. Apan ang pangutana karon sa kadaghanan, nagkadugay ang panahon, makatabang bagyod ang tinud-anay nga imbensyon gikan mismo sa katawhan. Of course, karong adlaw mga kasamag mga ka-idol, inyo kong ubanan sa ato ang programa Talakayan with Radyoman. Karong isgutan to mga kasama ang pipila ka mga inobasyon, siyensya, o ginguman ang teknolohiya pinaagi sa Department of Science and Technology kon DOST. Karong adlaw, atong bisita, way lain mga kasamag mga ka-idol, si Sir Christian Carl Resente, ang atong Supervising Science Research Specialist, o iyang kauban karon si Ma'am Christine May Sarita, ang Senior Science Research Specialist. Sir, maayong buntag kanimo. Maayong buntag, sir. Yeah. Maayong buntag sa tanang tigpaminaw, no? Og uban ni kami karon, no, sa amo ang diskusyon, no, about unsa ang DOST, kinsa ang DOST, o unsa ang role sa DOST, no? Ayan. So, karong buntaga mga kasamag mga ka-idol, ato yung masaksihan. Og doon na mo yung mga pangutana, pwede usab ka mong paabot, ilabi usab sa tuwang episode karong adlaw, aron matagaan ito na katinawan, labi na usab sa pagdagan sa itong programa. Of course, una-una siguro, sir, no, unsa gyud papel, no, daghan man gud ang nakakita, daghan ang nakatanaw og nakadungog sa pangalan nga DOST. Yes, sir. Unsa gyud papel sa DOST o gano sa siya namugna diri sa Buanga del Sur? Yun. So, again, salamat sa pag-invite sa amo diri, sir, no, kaning podcast, no, nato episode 20. Talakayan with Radyoman. Now, sir, to tell you honestly, before maibalan man gud ang DOST nga kana lagi daw giingon scholarship. Scholarship ya. Mora yun na, no? Scholarship basta yun ang- DOST, scholarship yun na. Pero actually, ang mandato sa DOST, sir, is kami ang mo-lead, kami ang mo-coordinate, o kami ang kami ang mo-lead, kami ang mo-coordinate sa tanan nga mga scientific na mga endeavor, efforts, no, sa diri sa atong nasod, Okay. no, sa Pilipinas, para ang teknolohiya daw o ang inobasyon, no, kasi ato naman gud nang gi-change karon, sir. Sa una man gud S&T, Okay. Science and Technology. Yeah. Pero karon madungog ninyo sa amo, even makita nimo sa among mga posting, STI, unsa din ni STI? It is Science, Technology, and Innovation. Innovation. Yeah. Kanang tulo gina-coordinate nato na, no, para mas makuha nato ang maximum pinakataas nga benepisyo para sa tao, no? Ang pangalan, social. sir, ang pangalan nga DOST, doon ay sumpay PBOX. So, sabi ni, apel pa ba ni? Sumpay pa ba ni? Okay. So, aduna tay mga attached nga mga agencies, sir, no? So, isa na is ang DOST FIVOX. Okay. Now, ang kaning mga attached agencies nato sa DOST, aduna sila'y klase-klase manggod nga mga functions, roles, no, og within the mandate of DOST, naapod na sila'y ilahang, kumbaga, focus gid pod, no, just like Pagasa. We also have FIVOX. We Okay. have, if madungog ninyo kanang sa mga ato abitang advertisement sa TV, according to DOST FNRI, Okay. no? Oo. So mo pod sila pod ang sa Food and Nutrition Research Institute. So natay ginatawag nga mga service agencies and napod tay gitawag nga RDIs and research institutes, no? Sorry. So ang research institutes mo ni sila ang more on diri sa paghimo paghimo sa research nga para mas naatay baseline, no, nga information para mas maka-move forward through science and technology. Yeah. Karong panahon na, sir, unsay mga gitagaan niyo og pagtagad nining kasamtangan nga sitwasyon karon nga doon na tayo ma-experience nga malinog. Yeah. Unsa may papilan ni karon sa DOST? Okay. Ang DOST FIVOX actually, sir, sila ni ang bitang gitawag na to nga Philippine Volcanology and Seismology, no, nga agency sa DOST in which sila ang authority, sila ang
office nga in charge. They are in charge of monitoring and also kaning sila ang authority as to sila ang mupagawas sa impormasyon kung unsa kasi ang problema manggod karon sir kana bitawng because sa tungod sa social media daghan ang unag information ang tanan mga raw information di ba. However, DOST FIVOX is the authority, the only agency of DOST nga naa sa ila ang information yun, no? Ang authorized nga information. Now, kung mangutana ka sir, unsa day role sa DOST regional offices o provincial offices? Now, the DOST provincial offices actually are the coordinating body, no, on the provincial scale. Meaning, ang tanan nga mga impormasyon, tanan nga mga programa gikan sa nagkadaiyang unsa na mga research institute namo, RDIs namo, attached agencies gikan sa central office nga mga programs, special programs and projects, kami ang naga-facilitate ana sa ground, no? So if you are thinking unsa gihimo karon ni provincial office para sa kaning mga ato ang ma-feel bitaw karon nga mga gagmay lagi nga mga paglinog, no? Okay. So here in Zamboanga del Sur sir na provincial office, actually we have coordinated with the provincial local government unit. We are currently finalizing the design na lang, no, engineering design of the platform. Okay. That platform actually sir, dira nato ibutang ang instrumentation nato nga ginatawag nato nga Tsunami Early Warning Station or the TEWS. At least after na sa epekto na sa linog, di ba, ang tsunami na. Pero yes, sir. Pero in terms dito sa pag-predict wala pa gid tay mga invention. Actually muna na siya sir. Ang may tabo dili siya prediction or ano. Ang may tabo ana sir, kanang instrumentation na to nga Tsunami Early Warning System, that is the instrumentation in which Kisa nag-invento ana? Actually, ang FIVOX, sir. So, muna na siya kung giingon nga, ang provincial offices, kami ang nag-coordinate o kami ang kanabitang frontline as to pag-implement sa mga programs and projects, no? And even provide solutions sa local problems na to through our programs and projects and even technologies, no, nga na-develop. Now, ang TEWS sir, atuan na siyang ibutang sa Tabina. Why? Tabina? As to sa paglantaw namo sir, pag map out namo. Tabina is the most strategic location within the proximity of the Moro Gulf. The Moro Gulf, if lantaw na to, maalala na to, no? On the 1976 na earthquake. Dagan kayo ang namatay yun, no? Unfortunately, dagan kayo ang nawala tungod ato nga paglihok sa trench sa Moro Gulf. Ang naitabo nag-create siya og tsunami. Right? So, ang naitabo karon ato ang mag-establish ta diri sa Tabina in which pinaka-strategic siya nga site kay inig-recede sa water with the shaking of the ground, no? Seismic nga activity, and then pag-recede sa water naatay gibutang nga location, dili kasi siya nga ibutang nato sa land sir, diri gyud siya sa tubig. Sa tubig kaya aron inig mo action gani siya og recede ang water. We call that one the wet and dry sensor. Inig recede sa tubig, makita na sa sensor, mo alarm na siya diretso. That is coupled with kaning isa po nato nga technology which we call CTAS or the Community Tsunami Alerting Station. Now, pero halimbawa sir, linog lang unya, walay movement sa ilalom, walay movement sa tubig. So ma-predict gyapon siya, maka-create gyapon siya ganang alarm at least nga ma-monitor mismo. Actually, that will be another instrumentation na po sir, no? Ang ato kasing ginalantaw manggo karon ang after linog ang TEWS kasi kung mo ana manggod sir, kung mo ato ang baseline manggod is linog lang, that will create panic sa tao. Why? Gamay nga shaking sa ground,
baka inoon tungod lagi event ka na sa social media nung ala galinog. Di ang tao mag-create na siya og panic. In which dili tanan nga instance nga galinog kailangan ta nga mo evacuate, no? There are times nga kanang gamay nga shaking, what we will have to do is ato pong kana bang katong usual nga ginahimo nato nga duck, cover and hold, no? So mo gina siya ang pinakauna yun. And then talking about that one, sir, kanang about seismic activities, no? Recently ang mga municipal disaster risk reduction and DRRM, disaster risk reduction management officers nato or office were trained, no? Gi-capacitate nato sila through the FIVOX nga system which we call REDAS. Ang REDAS, Rapid Earthquake Damage Assessment System. Mo na siya ang kumbaga system na siya, sir, in which ang ato ang mga MDRMO kaya nila makita dito, sir. Kasi inig seismic activity, sir, ilang laptop ana magtingog na. Okay. Even cellphone na to. Karon, Dili, diba? pero kato siya, sir, ang cellphone na, kasi nato ang information na gikan pa na dito sa kung ano sa mga i-publish nila nga. Mag-alarm ang cellphone, di ba? Pero may balaan mo, sir, human ng linog after 5 minutes usap ang cellphone na to, di ba? Ina naman na usually. Pero ang kaning REDAS kasi, sir, real time kasi ni siya, sir. Okay. So inignaay seismic activity, sir. Ang REDAS nga system nga installed sa mga laptops sa atong MDRMO na siya alerts. Makita na nila asa gikan ang asa Subutan sir, lagi mga taong inyong gipang butang din ha, 24 hours. Yes, sir. Kanang MDRMO nato kasi, sir, those are the special unit of the every LGUs, no? Nga I think 24 hours man gyud na ang ilang operation gyud na, sir, no? So in ana from time to time they will have to monitor. In fact, if ever you can't expect gyud ang tao nga magtutok lang po na sa laptop, no, 24 on their shift, let's say 8-hour nga shift, dili po na. So that is why nga ang REDAS na siya alerting or notification nga system in which real time naay linog makita nila dito sa ang epicenter. Kumusta ang suporta sa local government unit sa tanang LGUs sa inyong botan sa DOST? Actually, sir, they are very receptive karon. We really appreciate yung tanan ng mga LGUs which we are currently having or naatay kanang ongoing na mga program projects nato dira, no. Ang karon manggod, sir, ang mga LGUs nato, sir, they would really want nga ang technology daw. They do have this appreciation na ba? Kasi before man good, sir, moingon sila technology, ay computer naman na. Mo man gina basta computer, basta technology, computer, robot. Pero actually technology are just simple na mga innovations, no? Na makatabang. Yes, sir. Diba? Kasi ang technology is the application of science to answer a certain problem. Yan. Oo. Sir, kining ginatawag na GeoRISK PH. Yes, sir. Pwede ba nimong elaborate unsa ni paggamit, unsa ni siya ma-apply sa mga local government? Yun. Actually, sir, for the GeoRISK PH, sir, that is a website in which pwede ma-access na to tanan. Okay. No? Pwede ninyo, that is georisk.ph.gov. georisk.gov.ph. Okay. Oo. So pwede na to ang mga basic na mga information dira, sir, pwede na to na makuha, sir, no? Pwede ta na ay mga parameters nga pwede ang mga user nato or mga common no nga user sa internet, sa computer, pwede ra nila makuha na. Ayan. However, there is this certain account, there are certain account kasi nga pwede na to malagin sa GeoRISK in which ang naay special access sir, ang kanira pong atong mga MDRMO kasi those are vital na manggod na mga information, sir. Oo. Yeah. But for kanang basic nga mga information and parameters nga pwedeng mahibalan sa mga tao, they can visit the site. Ayan. Doon na ba kayo mga concern, mga tips or angay nitong hisgutan regarding bitaw unsay angay sundon sa katawhan sa komunidad higayon nga doon ay may tabong linog kay ang uban magod is
once gadin linog ang buhaton is magwas gamit, di ba? Musaka sa to'y pinakataas nga area kay sa posibleng kahadlukan nila nga tsunami. Now, unsay angay buhaton sa katawhan ordinaryong tao aron nga di ta mahimong biktima nining mga tsunami o mga Yes. linog, sir. Nga posibleng dunay kinabuhing makalas. Yes, sir. Siguro, sir, akong maingon, sir, is first is ayaw ka mo tuo sa information dayon nga imong mabasahan. No? Kasi, Verify sa. verify sa, no? Kasi, before manggod mo react, manggod, sir, that is the kumbaga, isa pod nga ginalantaw nato karon ba? We would want to capacitate the people to be proactive, not reactive. Why? Ang sa una manggod, sir, kumbaga ang tao mangutana unsa akong himuon nga unsa akong himuon kung nailinog. Oo. But the best siguro, sir, ang best nga pangutana dapat is unsa di ang linog. Kanos unsa ang akong himuon if ever na ay linog. Dili kay hala kung maglinog unsa akong himuon. There's a difference kasi. Kay if ever they would read, they would be informed. Yeah. Yeah, People- dili ka magpanik People eh. will know, no? What to do. However, kung didto pa ka nga kanang ang imuhang basis is ala galinog. Ala galinog. So ikaw nga dili ka inform unsa ang dapat nimong himuon. Basically magpanik ka. Yeah, correct. No? Yeah. Oo. So ang ako ang ikaingon gyud, sir, is first is you have to be informed. Okay. Right? Unsa ba ang mga klase sa linog? Unsa ba ang nature sa linog? Unsa ang dapat timuon? Now, information is all over the internet, sir. Correct. No? So, kanang inana ba nga the very first nga himuon na to, kanang gitrain sa to, duck cover and hold, right? Ang uban is cellphone may kuon, ipasa Yes. asa. Same na na sa lain manggod nga disaster, sir. Ang instead manawag og bumbero, videohan pa. Yeah. No? Murag ina na ra bang good na siya. So ang akong ikaingon gyud, sir, is you have to be a concerned citizen also. Safety gyud im ko galingon. By being a concerned citizen, you have to be informed. Ayan. So there are a lot of sir, kanang articles online by DOST FIVOLKS what to do. Ayan. If you can, if you have access with your local, kasi namang gutay gitawag, sir, nga BDRIM-O. Dili na lang na siya municipal DRRM management, DRRM office. Na po tayo gitawag nga Barangay Disaster Risk Reduction Management Office. They can coordinate. Kasi ang BDRIM manggod na to, sir, BDRIM-O, capacitated na sila karon nga muhimo sa plano, let's say kanang evacuation plan. Yeah, I do understand. I do acknowledge nga you're very concerned yun kaning recent nga mga panghitabo, sir, no, nga kaning paglinog. Now, the BDRIM-O, they have already established a plan na yun, sir. What to do? Kinsa mo una i-evacuate. And on what Siya po mag-determine. Yes, sir. Ayan. And on what level nga makaingon nga mag-evacuate na ta. Ayan. No? Nagtuo ka, sir, nga ang well-trained nga mga tao, mas safety sila. Yes, sir. Yes, sir. Kasi, sir, kumbaga, mo manggod na ilang giingon, sir, no, nga mas maayo pag mo spend ka 7 hours i-sharpen nimo imuang axe, and then mo gasto lang kag isa ka oras to cut down na tree, rather than working for 8 hours just to cut down the tree without sharpening your axe. So meaning you have to capacitate yourself, no, as an individual. Kabalo ka ingno nato, sir, ikaw is an individual located sa isa ka lugar nga susceptible kayo ba? Ingno na to, susceptible kayo sa mga disaster. Let's say, kanang linog og tsunami. Kung naa ka diri sa coastal area, don't tell me nga magulat ra pug ka nga unsay ingon sa inyong barangay. Correct. Ikaw, as a concerned citizen, you have to read, you have to coordinate with your barangay. Unsa di atong himuon, no? Even kanang mga simple nga barangay assembly, sir. No? Mo attend. No, kay na dira man good ang unsa na ang information ipanghatag man good. Mo ni gimiton lang, sir, nga the more nga knowledgeable ka, the more nga mas makatabang kang ilabi na ngatos Yes, uban. sir. Kaysa hatag ta mga fake nga mga information, which makatag panic ilabi na ngatos katilingban. Actually, sir, oo. Ang mahitabo, sir, just like kung ang taon lang nato, no? On an instance,
kung naay linog, and then kana bitang mo yun, ala ni atras ang dagat. No, madok mo, naga na yun. Nanaga na. Ang naitabo, kung gamay ang dalan, ga-congest na noon. Kung tinuod manggali nga naay linog, sir, ang naitabo, nakalas ang kinabuhi sa tanan. Kaya nga no, wa may makaagi noon. Na-stranded. Oo. But if you will take the time or give an effort nga mo, coordinate sa inyong barangay, unsa ba nga itong angay himuon? So, instead nga dito ka moagi, na designated ninyo nga kamo nga lugar, na diri di mo moagi. So, meaning, tanan ta maluwas. Di ba? Ayan. So, daghang tag nga nakatunan makasamag makaidol labi sab sa mga information nga gihatag karon ni Sir Christian. O di lang taman dito, no? Ilabi na sa hisgutan ng linog, but ang pangutanan ni karon, kamo magidikanan, pwede ba nga ang imong anak mamahimong scholar gikan mismo sa DOST? Kana o guban pang hisgutanan makasamag makaidol, mubalik mi human lang sa pipila ka mga pebala. Standby. Robinson Spaghetti and together. Here we go. Let's make some cheers and officially open Spaghetti Islands. Are you ready? Balik ta mga kasawag mga-idol sa atong talakayan with Rajuman nga dunay titulong Imbensyon ug Aksyon, DOST ang solusyon. Now, dirita sa isgutan ng scholarship, kabalo ka excited ang tanan karon og ako ba, sila ba, kisa kay pwedeng mamahimong scholar gikan mismo sa DOST. Now, Sir Christian, pwede ba nimong ma-elaborate sir o kinsay pwedeng maka-avail? Tanan ba is open for scholarship gikan mismo sa DOST? Okay. Thank you very much, sir, no? Actually, there are different yun nga scholarship programs yun nga gina nato, no? Gina-offer nato. Ang attached agency ana, sir, no? Nga naga-facilitate ana. We call that the agency as DOST SEI. Okay. DOST Science Education Institute. Under po siya sa education. Yes, sila ang sa science education, sir. Now, diri sa to sir, asa na pitang schools niyo diri? in Zamboanga del Sur, sir, Del we Sur. have the Josefina H. Cerillas Yes, State yeah. College, Okay. CSC. And then, in Anisa, sir, ang scholarship man good, sir, there was at some point, there was a confusion, man good, no? Kinsa mo'y maka-avail. Correct. Ang maka-avail sa ato ang let's talk about the undergraduate, no? The undergraduate scholarship, sir, to clarify things out, dili siya for 4th year.
kay naa naman gud ta K to 12 naman gud ta. So ang undergraduate is for upcoming college or ano ba Freshmen. tertiary nga mga mga students. So Okay. it is intended for unsa ba na sila grade 12, no? So para incoming na first year college na mga students, no? So napon kasi unsa na uban manggod mo adto dito na pwede ba may maka-apply sa scholarship unya nag-eskwela ng bata. Actually, if lantawon ninyo mga ma'am and sir ang website sa DOST SEI, pwede mo moadto sa sei.dost.gov.ph. Makita nato karon nga ongoing ang ato ang application, sir, no? That nag-start siya atong October 21. Mahuman pud siya karong November 21. That is an online nga application, no? So ang imong pangutana gani, sir, kinsa mo'y maka-avail? Tanan ba is? Oo. Kato atong giingon ganiya, tanan nga graduating nga grade 12, now incoming nga mga freshmen. Karon nga tuig, no? Okay. So tanan ba pod sa graduating nga class or population maka-apply? Now, ang STEM nga strand, sir, eligible sila tanan to apply for it, no? The science, technology, engineering, mathematics, no, nga strand. However, sir, for other strands, we cannot accommodate all of them. So, daay certain na form dito in which the principal of the school will have to decide. No, it's not decision, sir, but they will have to certify that ang bata belongs to the upper 5%. What do you mean? Muna siya ang clarification na to, sir. When we say upper 5% of the total population, kumbaga, kung naay mo graduate ana nga class karon nga 1,000, ang katong top 50. Okay. Oo, upper 5%. What do you mean by top 50 kato mga maayong, mga bright nga estudyante? Yes, sir. Based on their rankings. Okay. Based on their rankings po. Dili ba ni siya murag contradict sa pagtabang sa government? Kay may mga taog kana sila is daghan ang mga first 50 is daghan ang mga possible nga mga scholarship grants nga mahatag sa ilaha kay mga bright sila. How about katong pobre gyud nga willing mo eskwela nga walay ikasarang ikabayad sa eskwela? Yes, sir. Actually, sir, kana siya ang atong gilantaw manggod is more on the academic performance of the bata. Now, it doesn't matter kung unsa ang status no sa nga gigikanan nga pamilya sa bata. Kasi if kato imong giingon, sir, what if pobre kayo din gusto mo eskwela? In fact, sir, mostly sa ato ang mga scholars, sir, is mga pobre nga pamilya. Gagikan. I myself, no, is a scholar of DOST, no? So somehow I am the living testament niya ang walay kwarta nga pamilya kaya makapaeskwela. Muti sagad jud makasulod sa mga scholars. Oo, sir. Yes, sir. So ina na siya, sir. So mula na ako i-clarify nga upper 5%, not the top 5 of the graduating. Kay usually, sir, kung lang taon na to, ang focus kasi na mo is more on the STEM manggod, no? Correct. The science, technology, engineering, mathematics nga strand. So that is why, sir, nga sila tanan ka na nga strand maka-apply sila. What if dili makapasar during sa di ba na pa man siya exam nga may tabo? Yes, sir. What yes, if kini top 50 only 30 lang ang makapasar? Now, unsay posibleng mahitabo na dungagan sila ni adto na pong mga 51 to 100? Dili, sir. Actually, ang sa application pa lang na sila daan, no? Kasi ginalantaw manggod po nato nga nindot ang scholastic performance sa bata. So that is why nga kailangan nato nga ang upper 5%. Now, kung moingon ka nga kung what if within dili makapasar, actually naamang gud tay ginatawag manggod, sir, nga queuing manggod po, no? Kasi there are instances, no, that pagpasar sa bata nakita niya nga murag lahi gid iyang calling. There are instances like that, no? So mo decline sila sa scholarship, no? Kasi they would Naiingana, sir, no? And we can't
i-force gid pod ang bata tinuod kasi mo man na iyang gusto, no? Sama So- sa pagkurso sa gidikanan, di ba? Dili ang gidikanan mo dapat Oo, muhatag sir. sa iyong Tinuod, sir, anak. oo. Dapat ang willingness anak. Ang willingness sa bata, no? So that is why nga dili sila gid among pabuto, no? Now, on that instance, sir, nga ang bata ning decline, so meaning na ining open up nga isa ka slot, that will be ang SEI mo decide ana whether they will have to open that slot and then lantawon they will have to get it from the queue nga katong mga nakalinya na nga sa cut-off bitaw. Oo, inana. Kaya wala kasulod sa kuta. Yeah, which is kumbaga dili mi maka disclose yun actually kay kung unsa ang proseso ni SEI kasi dili wala pud kasi may involvement sa sir. Ang naitabo kami lang ang naga-facilitate sa during the examination. Nindot kay sir ang sulod pangutana unsa bay ma-avail. Yun. Once scholar ng isa ka bata, unsa bay ma-avail niya gikan sa government? Yun. Ang basic nga provision actually is sir, no? Sa once mahimo kang DOST undergraduate scholar manggod is ang monthly stipend na to. Let's talk about the monthly stipend. Ang monthly stipend na to Tabang na. karon, nanatay 8,000 Okay. nga Per month, sir. Per month. Monthly stipend na siya. Now, lantawon na to, ang mga bata karon nga mga eskwela sa universities, state universities, no? Actually, zero tuition naman guna sila, di ba? Wala na. Usually, ang ilang ginabaryan, mga, I don't know, miscellaneous ba or other laboratory fees, kaya baryan sa DOST until 20,000 per semester. No? 20,000 per semester. Now, for the book allowance, we have 5,000 per semester. We are talking about per semester here. Now, katong ibalik din ako, sir, ang 20,000, dili to siya nga ihatag sa estudyante. We will require a certificate of enrollment in which ma-reflect po dito pila ang iyang bill. Pila ang iyang bayro nun sa bata. Now, DOST will be the one to pay that one. Dili na mo ihatag sa bata. Now, so kung pila ang bayro nun sa bata, direkto lang sa eskwelahan. direkto sa eskwelahan, up to 20,000. Why? Kasi there are scholars kasi natin, sir, who will prefer to go to mga private na mga institutions. Okay. Kasi baka ang ilang preference po as to sa ilang kurso is dito. Now we can we can accommodate until 20,000 of Okay. sa ilang tuition. Kini mga estudyante sir, posible ba ka nga magdublang ng scholarship grants nga madawat? Scholar sila sa ubang mga ahensya and then sa inyo pong sa DOST or dapat isa lang yun ang dapat Actually, sir, on the provision of the scholarship, it doesn't have to be nga ihatag po sa uban? nga unsay tawag ani. It doesn't have to be nga dapat daghan ka og scholarship. But if your scholarship does not the provision of your other scholarship does not collide with katong provision namo, it's okay. No? Just like namang gutay na manggod nga kani bitang mga bata nato nga DOST scholar tapos na pud sila makuha nga kaning mga grants gikan sa school. No? Because they are performing well. However, dili siya mo go against sa provision namo nga kailangan inani ang ato ang gina-maintain nga grade, no? Dapat inani ang inyong i-submit, inana bitaw. So, if wala lang siya, di lang siya mo interfere with the provision of the DOST scholarship, then it's okay. Ayan. No? Sir, daghan kita mga information nga nakuha gikan mismo sa inyong buhatan sa DOST. Now, siguro sunod puhon atong balikan siguro no kining pipila pa ka mga iskutanan, but siguro mensahe niyo sir ilabi na sa mga viewers ato karong buntaga. Okay. So, salamat kayo sa pag-imbitar namo, no? Sa at Talakayan with Radio Man, no? Episode 20. So, ang parting siguro nako nga words or isa nga among ginalantaw karon sa DOST is kaning among tagline manggod na agham na ramdam.
we would want to bring science, technology, and innovation not only sa highly urbanized nga area, but sa pinakadulo. And that is evident sa amo ang mga projects in which sa tinulang sir, manaka may og bukid nga tagtulo ka oras. Para lang introduce. Actually, dili introducer. Ah. Mag-implement na gid mga project wow. dito, no? Yan. So, inana. For more information, and if you have any queries, no, sa atong mga tigpaminaw, mga viewers nato, you can visit our office. Ang among office is located on the first floor of Limbo Building, no? Sanson, corner Rojas Streets, in San Francisco District, here in the city po. No? Our office is led by our Provincial Director, Engineer Gerardo F. Parot. Ayan. Okay. Sir, salamat kayo og salamat usab sa atong mga viewers og sa atong listeners karong butaga. Ilabi na usab sa Talakayan with Radyoman og madunggan makasama ang atong programa karong butaga pinagi sa 96.7 IFM News Pagadian og man sa RMND XPAR Pagadian 603 sa dial sa inyong mga radyo. Ang sunod nga episode makasama mga idol mao ang episode 21. Sa gihapon inyong makauban ang taga DOST kay nindot kayong iskutan na to. Kini pipila ka mga innovations sa kini mga namugna, na-create, na-invento sa mga estudyante kung naabagyod. Ilabi na diri sa atong sa Zamboanga del Sur. Daghang salamat sa kanunayng pagpaminaw. Dalay ko na Diyos ako si PR Radyoman Ono Mel Coronel, Tatak RMN.